Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Unang-una po sa lahat, Happy Hearts Day po sa bawat isa sa inyo and of course kay Lay Lopez. Sino po ba si Lay Lopez? Yan, si Lay Lopez po ay ito. Ayan, ang pinakamagandang babae sa mundo. And she's my wife. So, ngayon po, tutuloy po natin ang ating talakayan patungkol po sa cultivating a thankful heart. Yung puso po natin, kinukultivate ito. Ibig sabihin, kumbaga sa lupa na barren, talagang walang maitatanim, walang pangit na lupa. Kinukultivate. Ibig sabihin, inaayos, pinapataba para magandang taniman. Yung puso na po natin, kinukultivate natin. Kung pangit man yung kalagayan ng puso natin, kung masyado tayong aburido sa buhay at puro kalungkutan, kailangan po yan makultivate, mapalitan ng pusong masiyahin, pusong mapagpasalamat. Now, yung tatalakayin po natin ngayong umaga ay magmumula po sa Colossians chapter 3 verse 17. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan na tumanggap ng salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Ano man ang inyong gawin sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na may pagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Now, yung Colossians po, just like any other writings of the Apostle Paul, si Paul kasi pag nagsulat siya, kagaya ng Colossians, laging may theology and practice. Meron laging teaching tsaka application. Parang sa devotion natin, sa mga devotions po natin, merong katuruan at merong pagsasabuhay. Now, sa sulat po ni Apostol Pablo, yung unang bahagi po ng Colossians, puro teachings po yun about God. Yung pangalawang bahagi naman po ay application. Kumbaga, paano natin sasabuhay yung mga bagay na nalaman natin patungkol sa ating Diyos. Kaya po yung unang katuruan natin ngayong umaga, kasi po ang tinatalakay po natin ay thankful heart, pusong mapagpasalamat. Yan po yung gustong-gusto ng Diyos. And I hope tayo po nakukultivate yung puso natin, nagkakaroon tayo ng attitude na laging nagpapasalamat sa Diyos. Now, bakit tayo nagpapasalamat sa Diyos palagi? Ito po yung teaching natin ngayong umaga. Number 1, God makes the first move. Lagi yon. Ang Diyos lagi yung unang may ginagawa. Kaya po tayo nagiging pagpapala sa iba. Kasi unang-una ang Diyos ang nagpala sa atin. Maliwanag po? Kaya po tayo naglilingkod sa Diyos. Kasi ang Diyos mismo ang unang naglingkod sa atin. Sinugo niya ang Panginoong Jesucristo bilang servant. Sabi sa Biblia, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and gave Himself as a ransom for many. So, ang Panginoong Jesucristo po, naparito para maglingkod, hindi para paglingkuran. Now, kaya tayo umiibig sa Diyos at umiibig sa ating kapwa. Kasi po, ang Diyos yung unang umibig sa atin. No? God makes the first move. Kaya ang ganda ng Hearts Day natin, no? Ang Diyos yung unang nanligaw, no? Ang Diyos yung unang naghanap sa atin. Huwag nating isipin na tayo ang naghanap sa Diyos. Na para bang yung Diyos nandyan lang, no? Tapos tayo yung unang lumapit sa Diyos. Hindi po ganun. Sa totoo po niyan, ang Diyos ang unang lumapit sa atin. Ang Diyos yung unang nangusap sa ating puso upang tayo'y manumbalik at lumapit sa Kanya. God makes the first move kahit po sa kaligtasan natin. Hindi tayo lumapit sa Diyos at naghanap ng kaligtasan. Ang Diyos yung naghanap sa atin para iligtas tayo. Alam niyo po, maraming mga talata patungkol dyan. Isa na po yung Luke chapter 19 sa engkwentro ni Jesus kay Zacchaeus. Si Jesus yung naghanap kay Zacchaeus. Nung pagpunta ni Jesus doon sa Jericho, si Zacchaeus hinanap si Jesus. Bakit niya hinanap si Jesus? Kasi si Jesus yung unang naghanap kay Zacchaeus. Napaganda ng istorya po yan sa Luke chapter 19. So, God makes the first move.
Bakit tayo nagpapasalamat sa Diyos? Kasi He makes the first move. Siya yung unang nagmahal sa atin. Siya yung unang nagpala sa atin. Kaya mga kapatid, dapat hindi tayo madamot. Kasi kung madamot tayo, lahat naman ng meron tayo, tinanggap lang natin sa Diyos. Kaya kailangan maibigin tayo kasi yung source ng pag-ibig natin nagmumula sa Diyos. So, mula sa Diyos patungo sa atin, dumadaloy po yan. No? Kaya tayo umiibig because minahal tayo ng Diyos. Kaya tayo nagbibigay kasi tayo binigyan ng Diyos. Kaya tayo nagiging pagpapala kasi tayo yung unang pinagpala ng Diyos. God makes the first move. Kaya po dapat tayo magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Now, number 2 po, man's response is gratitude. Tanggalin natin yung man's response para more inclusive, no? People's response is gratitude. Dahil ang Diyos yung unang umibig sa atin, unang nagpala, unang naghanap, unang kumilos sa buhay natin. Ano po yung response natin dito? Gratitude. Yung pusong mapagpasalamat. Yung grateful ka. Alam mo yung taong, alam mo isa sa pinakapangit na klase ng tao, yung pag tinulungan mo, wala na siyang paki sa'yo after mo siyang tulungan, no? Parang as if parang ikaw pa yung minsan, no, parang ikaw pa yung may utang na loob. Yun pala yung term, no, utang na loob. Yung mga taong walang utang na loob, hindi man lang inalala na tinulungan mo siya. Something like that. Hindi naman tayo tumutulong para maging maalala eh. Pero alam mo yung mayroong gratitude yung tao. Yung mayroong pusong mapagpasalamat. So, ganun po sa Diyos, no? Kung paano tayo naiinis dun sa mga taong ikaw na tumulong, tapos later on, parang utang na loob mo pa na tinulungan mo yung tao na yun, no? Kung paano tayo naiinis sa mga ganung tao, I think naiinis rin sa Lord sa mga tao, sa mga tao na blinas ng Panginoon, tinulungan ng Diyos, pero ungrateful. Parang Lord, kulang pa. So, people's response is gratitude. Minahal tayo ng Diyos, pinagpala tayo ng Diyos, magpasalamat tayo, magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat. Yung buong bibig natin, thank you, Lord. Sigurado ako tuwan-tuwa ang Diyos sa atin pag ganun yung puso natin, merong gratitude. Now, pangatlong katuruan natin, thankfulness is best expressed through service. Yung pagpapasalamat natin sa Diyos, yung pusong mapagpasalamat, the best way to express that is not through lip service eh. Yung thank you. Okay, nagte-thank you tayo sa Lord. Pero merong best way to express that. Paano po? Service. Lord, paglilingkuran kita. Alam niyo nung unang panahon, pag meron kang niligtas na tao, na napapanood ko medieval era, na mamamatay na yung, let's say, alipin, no? Niligtas mo yung alipin na yun. So, sasabihin ng alipin na yung isang sundalo na yun, mula ngayon, maglilingkod ako sa'yo for the rest of my life. Mga ganon, no? Kung napanood yung Robin Hood, napanood niyo yung iba-ibang mga movies, may ganong tema. Na yung isang tao, paglilingkuran yung nagligtas sa kanya for the rest of his life. Now, ganun rin po sa atin, no? Niligtas tayo ng Panginoon eh. Napakagandang expression na, Lord, paglilingkuran kita for the rest of my life. No? That's the best way to say thank you. Now, paano natin paglilingkuran ng Diyos? Ayan po yung Colossians chapter 3. Puro ano po yan? Interaction with people. Pag paglilingkuran mo si Lord, gawin mo yun sa kapwa mo. Tulungan mo yung kapwa mo, maglingkod ka, i-reach out mo yung kapwa mo, at i-reflect mo si Jesus. Kaya po dito sa Colossians chapter 3, makikita nyo rito yung ano eh. And have put on the new self, which is being renewed in the knowledge after the image of its creator. Sabi niya, magbihis na tayo ng bagong pagkatao. Niligtas na tayo ng Panginoon eh. Magbihis tayo ng bagong pagkatao. Yung pagkatao na nagiging kahalintulad ng ating Panginoong Jesucristo. Ng Diyos na lumikha sa atin. So, thankfulness is best expressed through service. Paano po ang paglilingkod? Ito na po yung talata natin ngayon. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. Paano tayo maglilingkod sa Panginoon bilang tanda ng ating pagpapasalamat sa Kanya? Mga kapatid, whatever you do. Sa lahat ng iyong ginagawa, maging sa pagsasalita man yan, o ginagawa ng iyong mga kamay, gawin mo iyon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo.
in such a way na nalulugod ang Diyos. Giving thanks to God, the Father through Him. Yun po yung kaparaanan paano tayo nagpapasalamat sa Diyos when we do everything for the glory of God. Amen po ba? So, thankfulness is best expressed through service. Kaya po ito po yung application natin. Very simple lang. Number 1, offer every activity for the glory of God. Lahat ng aktibidades natin, simula ngayong 5:00 ng umaga, no, ino-offer mo sa Panginoon. Lord, I offer this to you as an act of worship for your glory and honor. Lord, mamaya gigising na yung asawa ko, yung mga anak ko. Pagluluto ko na. No, I will do this for your glory and honor. Lord, papasok ko sa opisina, pupunta ako sa ganito, ganyan. Marami akong meetings. Lord, yung meeting na yun for your glory and honor yun. Offer every activity for the glory of God. Kaya sabi dito, whatever you do. Sa lahat ng iyong ginagawa, sa salita man o gawa, gawin mo yun sa kapurihan ng Panginoon. Number 2 po, speak in such a way that reflects God. Pag nagsasalita po tayo, nire-reflect natin yung Diyos. Kaya kailangan yung, ako guilty ako na ito, maraming pagkakataon, no? Pag nagsasalita tayo, dapat nakakalugod sa Panginoon. Yung nararamdaman nila si Lord. I hope ganun ako magsalita, no? Lumaki kasi ako sa maangas na environment eh. Anyway, lahat naman tayo binabago ng Panginoon. So, speak in such a way that reflects God. Number 3 po, thank God through Jesus Christ. Pasalamatan po natin ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Bakit sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo? Bakit pag nagpapasalamat tayo sa Diyos in the name of Jesus Christ? No? Giving thanks to God the Father through Him, through Jesus. Bakit po? Kasi po ganito po yan. Lahat ng pagpapala ng Diyos dumadaloy kay Kristo patungo sa atin. Tayong mga Kristiyano, wala tayong pagpapala na tatanggapin o tinanggap na hindi dumaan kay Jesus. Because we are in Christ Jesus, yung the fact na kay Kristo ka, willing ang Lord, buksan lahat ng pintuan ng langit at ibuhos sa atin ang pagpapala, all because we are in the Lord Jesus Christ. Lahat ng pagpapala dumadaloy kay Kristo. Lahat ng blessings na natatanggap natin, all good things, lahat yun dumadaloy kay Kristo patungo sa atin. Kasi kung wala si Kristo, ang dadaloy sa atin, sumpa. No? Puot, galit, judgment ng Diyos. Pero nandiyan si Jesus Christ, puro pagpapala, no? May pagdidisiplina, yes, pero puro pagmamahal din, no? Merong biyaya na dumadaloy kay Kristo. Kaya ang pagpapasalamat natin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo patungo sa Diyos Ama. So, thank God through Jesus Christ. So, ilan lang po sa application, no? Offer every activity for the glory of God. Speak in such a way that reflects God. Thank God through Jesus Christ. Throughout the day, gawin po natin ito, no? And in addition to that, para sa ating discussion, how can we practically act and speak for the glory of God? Practically speaking, meron bang pinapabago sa iyo ang Diyos? Meron bang pangungusap sa iyo ang Diyos na baguhin mo yung pananalita mo o yung mga kilos o mga gawi? Meron bang pinapagawa sa iyo si Lord? How can we practically act and speak for the glory of God? So, sagutin po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord. Sabihin natin sa Kanya, Father, I'm sorry whenever I use my mouth to mock. Patawarin niyo po ako, Panginoon, kung ginagamit ko yung bibig ko para kutsain ang ibang tao. Gossip, para panchismis lang. Pagsisinungaling, lie, curse, slander, paninirampuri, and engage in malicious talk. Forgive me when my words do not reflect your glory. Please let me glorify you through my words and deeds. Lord, tulungan niyo po ako na maluwalhati ka, maparangalan ka ngayong araw sa pamamagitan ng aking mga sinasabi at mga ginagawa. Fill my heart with praise and thanksgiving. I offer you all my activities today as acts of worship. In Jesus' name, amen
and amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At ako po ay nagpapasalamat kay Ma'am Gloria na katuwang natin sa devotion natin na ito. Isang paalala lamang po, hindi po ako lumalapit kahit kanino. Tinatanggap ko lamang po kung merong pangungusap ang Panginoon sa atin, para yung channel natin magtuloy-tuloy, at wala tayong mga commercials, beginning and end lang. So salamat sa Panginoon, yung devotion natin, ganun, wala tayong mga commercials sa gitna, hindi po tayo na-istorbo. Salamat po sa mga tumutulong sa atin sa pagpo-produce ng mga videos natin. So, salamat po sa inyo, Ma'am Gloria. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung may natutunan po kayo dito sa ating devotion, paalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.